So bali good morning. For today's video na naman tayo mga ka-Art of Field. So natagalan tayo mag-vlog na naman itong araw na nakaraang araw na to. So meron naman ditong property na may sukat na 9.8 hectares. So mapapansin nyo, yung 9.8 hectares, tuhog na tuhog tayo ng barangay road. So nanggaling lang tayo sa masamang panahon. Kung mapapansin po nyo itong kahoy na natumbang ito, malaking puno ng malatubig. So dyan po yung pinakang boundary natin. Yan po yung boundary niyan. Dito po sa area na to ay may kuryente at mayroon po tayong linya ng converse ng wifi. Yan po, mapapansin nyo yung converse ng wifi, then kuryente. Yan, dito na tayo mga ka-Art of Field. So bago ko po ikutin ang property, so yung mga hindi pa po dyan naka-likes, subscribe at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na property. So ito po yung property. Kung inyo mapapansin po ay cemented road. Tuhog na tuhog po tayo sa cemented road, left and right po ang nasasakupan ng 9.8 hectares. So yan na po yung pinakang reality po ng property niya. So mapapansin po nyo, marami pa tayong mga good lumber at mga hardwood. So ito nga po, malaking hardwood na to, nasapak lang po. Ito po yung pinakang boundary. So pinapaputol na po muna ng barangay, gawa ng naharangan po yung atin ditong karsada. Ayan po. Ikutin po natin, pasisilip ko po sa yung pinakang loob po ng 9.8. So sa per square meter naman po nito, ito po ay panalong-panalo pa rin tayo sa per square meter. So 75 pesos po per square meter. Pasok po ang 4 wheels. Napakalapit po sa town proper ng Calawag, Quezon. So ang layo po nito sa town proper po ng Calawag, Quezon ay nasa ano lang po tayo, 7 kilometers lang po. Sa pagpasok naman po dito sa property, inurasan ko po ang pagpasok po naman dito sa property ay nasa 6 minutes lang po tayong takbo ng ating motor papasok. So rough road and cemented road po. Dito sa looban po ay cemented road, doon sa may bungad naman po ay rough road. So papakita ko po sa inyo ang pinakang reality po at mga produkto po ng property na 9.8. So dito po ay marami pang nilalamang mga nyug sa area na to. So ito po ay libong puno pa ng nyug. So, tatanong ko po doon sa guide natin dito kung ilang libong puno pa po ang nasasakupan ng 9.8 na ito. Yan, dito po yung pinakang lukaran po niya. So inuulit ko sa mga retirement at mga investment po na naghahanap ng ganito, dito po ay may source ng tubig. Kadikit lang po natin dito yung pinakang sapa po. Kung sa electricity naman po, wala rin tayong magiging problema kasi pasok din po dito. Dito nga po pala sa mga karatig natin dito ay meron po dyan mga farm ng mga bakahan sa area po na yan. So ang national highway po dyan ay sinasakupan po ng Santo Domingo, Calawag, Quezon. So malapit po tayo sa elementary at national high school. Yan po ang kagandahan ng property na may sukat na 9.8 hectares. At kung pampabahay naman po na native house, meron po tayo mga kawayang matinik. So matibay na rin po yan pampabahay. So dito po yung area nya. So ang reality po ng paglupa nya ay banayad lang naman po ang pagka upland at slope nya. So dito naman po ay flat na area. So pasok na pasok dito sa area ito ang ating 4 wheels. Dala pa ba ito kuya? Yan, sako pa po ito, kabilang to. Yan, ikutin ko lang at mapakita ko sa inyo yung pinakang reality. Yung mga nag-inquire po sa akin ng mga ganitong property, yung malakihan po na pasok po ang sasakyan. So ito po, pwede na po ito sa hinahanap nyo sa akin na ini-inquire ng mga buyer po dyan na nagtatanong po sa akin ng ganito. Ito po yung pinakang lutuan niya ng kopra, yung tapahan po ang tawagin dito, at napakaganda po na ang reality niya. So kung nyo mapapansin, flat na flat po ang area niya at Carabao grass. So na ito po yung sinasabi ko sa source of water, yung pong gusto mag-develop dyan ng resort, ito po, pwede po ito. Kagandahan po dito, meron tayong electricity at may source of water tayo. Medyo nagbahalan po, lumakas po ang tubig ulan. Yan po, may mapapansin, medyo malakas lang po ang tubig. So yan po ay malinis po yung tubig na yan kasi yan po ay kadugtong ng mga mini force dyan sa taas po ng Ginyangan. Yan po yung electricity natin dito po dumaan. Yung makapansin po nyo, pinakang loob, marami po dito nga fruit berry, yan manggang kalabaw. So napakaganda po ng reality. At ang mga nyug naman po, so kababaan pa, ma-estimate po natin ito sa pagkalupa niya ay nasa 80% flat land, 20% upland. Yan po. May mapapansin po talaga, sinasakupan po natin ito
itong sapa na pwede po nating i-develop na gusto po natin dito mag-develop ng mga resort, swimming pool. Pwede po. May mga mini pools po ako dito napapansin. Ayan po. Yun po. Nakaragas-ras ng tubig na pupuntahan ko po yung area na yun. Yan. So nandito po tayo. Ito mapapansin po ninyo. Ayan po. Yung bato. Tapos dito po yung may area po na malalim na pwede po nating i-develop to. No? Yan. Para po siya nag-cross. Nagsanga pong ilog. Kabila po na yun. Ang gagaling po dun yung pinakang tubig niya sa sapa. Tapos dito naman po sa kabilang to, yan po yung running water. Yan po, makikita naman po niyo, pababa naman po siyang style. Ito naman po yung pinakang malalim part niya. Yan, medyo labo lang po ang tubig natin ano. Pero kung hindi po nagulan, makikita po natin malalim po itong area na to. So napakaganda po niyan. Pwede po yan i-develop na mini pools, liguan po yung area na yan. Yan, napakaganda po niya, malawak po yan. So yan, ito po yung mga nasasakupan pa ng property ng mga yan, nasakupan niya ng mga tawag dito, mga nyug. Yan, napakarami po nitong nyug. Bali, itatanong po natin doon sa guide na kasama ko dito kung ilang puno po ito nasasakupan ng property na to. So na ito po yung kuryente. Yan, kuryente po niya. Ito po yung nadadalhan pa niya. So pasok po dito ang ating 4 wheels sa pinakang-loob na to. Ano, papansin po natin talaga dito. Ito po yung daan na tao niya. So pasok po ang single na motor dito hanggang sa looban po. Ayan po. So palabas na po uli ako para mapakita ko naman po sa inyo doon sa kabilang area. Yan, yung po mga gusto mag-inquire nito, makikita po nyo dyan yung aming contact number, ang WhatsApp and Viber po sa taas ng ating screen na yan. So kumontak na lang po kayo dyan, makikita po ninyo dyan at lagi po namin kayong re-replyan. Oras na may makita po kami nag-inquire dyan o nag-comment, so nire-replyan po namin. Ang ganda po ng style dito. So flat na flat, Carabao grass kung nyo mapapansin po. So ito lang naman itong part na to, pag inalis natin yan lalawak na yung Carabao grass nyan. Tapos ang ganda pa ng mga niyog at ang dami ko po napapansin mga hardwood. Ang laki po ng isang hardwood na yun, oh. Papansin nyo, mataas na yun. Super laki po ng hardwood na yan. Yan, napakaganda nito sa mga investment yan. So 75 pesos lang per square meter na andito na lahat sa property to. Pasok ang 4 wheels. Tuhog tayo ng barangay road na cemented road yung ating pong property. Nasasakupan mga kawayan. Yan, napapansin po natin dyan yung mga manggang kalabaw. Dito po yung daan ng single na motor. So dito naman po ay marami tayong mga kapitbahay sa area po ng property na to, kaya hindi po tayo may inip dito. Yan pa po, sako pa ng ating 9.8. Napakalawak po ng 9.8 na ito. So ang naikot ko lang po dito baka mga kalahati lang. Hindi po natin kayang ikutin ang buong 9.8 hectares. So inikot ko lang po, pinakita ko lang po sa inyo yung portion na napakagandang area. Kung nyo mapapansin po, dala pa ito hanggang doon po sa nakantaas pa. Napakahaba po ng frontage nito. Yung pong area na yon, kung nyo mapapansin, kasama po yan area na yan. So dito po, hanggang dito sa luba na ito ay pasok na pasok po dito ang ating 4 wheels. So kung nyo makikita po, ito po ang lawak po ng karsadang ito ay 2.5 meters po. Yan, papakita ko na po sa inyo left and right. Yung may mga manggang kalabaw. So bumalik na po ako sa karsada para mapasilip ko po sa inyo yung area dito. Napakalawak po nito. Habang iniikot ko na po, binabanggit ko na po sa inyo yung pinakang details po ng 9.8. Ayan po, ang dami pong hardwood na mahogany. So flat naman po yung area nya. So may konting damo nga lang po, hindi natin makita yung kagandahan nya. Pero sa ngayon naman po ay talagang makikita natin sa screen po ng ating video na ito pong property na to ay talagang napaka flat na area. Hatog na tuhog po tayo ng barangay road. So hindi po mahirapan kahit 4 wheels po, kahit kutsi, kaya po pumasok dito sa property. Ayan po, flat. Napakarami pong nilalamang produkto ng mga hardwood at mga coconut. Yan, inyong mapapansin po. So bali sa details na lang po natin nilalagay yung pinakang bilang po ng mga nilalamang produkto nito. At bali nasa description na lang po sa baba ng video. Pakipindot na lang po yun. Makikita na po ninyo yung pinakang full details po. Dahil yung guide ko po
limot na po siya nung ito pinabilang po itong mga puno ng nyug na ito, nalimutan na po niya kung ilan at ilan yung mga nilalaman nitong mga mahugani, Jimelina, Antipulo, hindi na rin po niya malaman. Yan po yun project po dito ng ating barangay. Yan, yan po, yung mapapansin po. Ito pong daan na ito na 2.5 na ito ay didikitan pa po ito ng 2.5 para lumawak po. Pero dito naman po ay pasok na ang ating mga 4 wheels, kahit po truck pasok dito. So mahaba pa po hanggang dulo pa, so hindi ko muna pupuntahan yung pinakandulo. Hanggang dito na po tayo sa kalahatian. Yan, pinakikita ko na po sa inyo itong pinakakalahatian. Palabas na po ako, pupunta na ulit ako doon sa pinag-startan natin kanina ng video. Kung inyo mapapansin po, talaga napakaganda po ng reality ng pagkalupa niya. So 75 pesos lang po per square meter nito. So direct to seller po. Kung mag-i-inquire po kayo dito at magugustuhan po niyang property, so kayo na po ang makikipag-usap ng tawad na presyo sa may-ari. Yan po ang pinakambilin po sa atin ni seller. So wala naman po magiging problema kasi ang title naman po nito ay napakalinis. TCT clean title po ito. Updated ang amilyar. Yun po ay napakaganda na po pag TCT title po ang ating i-abil na property. Ready to transfer na po yan. Napakaganda na po ng title na clean title na to. Yan. At ang isang kagandahan po, pagkagaling natin sa National Highway, so 6 minutes lang po tayo lalakad, magmumotor. So hindi naman na po tayo kasi nung iikot sa loob ng property kasi ito po ay pasok na ang sasakyan po natin pag tayo naka-4 wheels. So makikita po dito pwede na pwede tayo may part dyan sa may area ng left right ko na yan. So dito naman sa right, so medyo nag-up lang ng konti, pero may napapansin ako overlooking spot po yung party na yun, pero napakaputik po at malakas ang ulan dito kanina. Pero ito po ay napakaganda. Yung lalaking kahoy po nung taas na yun, oh. Hindi ko lang po alam kung anong kahoyin yun. So blurred lang tayo pagdating dyan kasi nakatapat po sa atin yung araw. Yan, yung po mga gusto mag-inquire po sa amin ito, kontakin naman po ninyo, makikita nyo yung number dyan sa taas po ng ating screen na yan. Art of Field Vlog po. Yan, lagi po ninyo makikita yan pag sinearch po nyo sa ating YouTube channel. So makikita po nyo yung Art of Field Vlog by Erwin Sivera po. Yan, ito po yung pinakang reality po. Inuulit ko sa mga buyer dyan na mga gustong mag-inquire ng ganitong property, so avail na po kayo habang ang property po ay binibinta pa ng mura ni seller. So hindi na po kayo mahirapan. Ito po yung hinahanap nila na gusto po nila ipasok ang ating 4 wheels. So ito po ay pwede kayo ditong mag-installment, partial payment pala, no, hindi installment, ano po, partial, magpaunang bayad. So habang pinoproseso po ang pag-abyad ng papel, so magagalaw na po ninyo itong lupa. So habang tinatransfer po sa pangalan ninyo, pag kayo po ay nag-partial payment dito, so pwede na po kayo ditong magpalukad sa area ng property na to. Kasi meron naman po ditong kayong usapan sa attorney para mapasa inyo na po ang lupa at kayo na po ang makagalaw nito pag kayo po ay nag-partial payment sa seller. Sa pag-uusap na lang po ninyo ng seller kung ano po ang magandang pag-uusap nyo, yun po yung para sa ikakabuti ng property. So sa mga buyer po namin dyan, lagi nakapanood, thank you for watching. Maraming salamat po.